God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grapani. Magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos, mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa dakilang Diyos, mga minamahal, at sapagkat gising pa ang mga anak ng Diyos. Amen. Salamat sa dakilang Diyos sa kanyang masaganang pagkilos sa ating kalagitnaan. Mga minamahal, siya po ang puspos ng kahabagan, mga mahal. Hallelujah. Purihin ang mga Panginoon, dakilang pag-ibig niya sa ating lahat. Amen. Praise God, mga mahal. Taas natin ating mga kamay. Dalangin niyo po yung balingkod. Mga mahal, ako'y gamitin ang mahal na kahabagan. Hallelujah. Maging daan, mga mahal, para sa kanyang mga kalooban, baga hindi karapat dapat. O dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kapuri-puri ka, O Diyos. Hallelujah, Lord God, sa iyong kadakilaan. Minsan pa, mahal na Panginoon, na aming itinataas ang iyong dakilat marilag na pangalan. Niluluwalhati ka namin. Mahal na Panginoon, pinupuri, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang aming kaligayahan sa buhay. O Diyos, tawarin mo ibalingkod sa aking mga pagkakamalit. God bless you po, makabalik tayo sa ating. God bless you po, makabalik tayo sa ating mga puwan, may mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. At pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakilat, pagsamba, natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw na ito, may mahal. Hallelujah. And I give double honor, the respect po, may mahal. At beloved, the honorable parents in the Lord, mga kapatid ko, and mga mahal, sa kanilang mga pangaral sa atin, sa kanilang anointed preaching, may mahal, teaching sa atin, mga kapatid. Tayo po'y lumago sa pananampalataya, pinagpala ang buhay, mga minamahal, mula sa pangangaral ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linese Almeda. At ganoon din po, nais kong batiin, may mahal ang ating Andahul Almeda family po. Nais kong may mahal magbigay pagbati at paggalang sa kanila. Amen. Hallelujah. At mga minamahal sa lahat ng ating mga kapatiran natin, sa lahat ng aking mga kasamang manggagawan, mga mangangaral, sa lahat ng ating mga elders, choir members, may mahal, especially sa ating mga baguhan, mga bisita, mga kapatid ko sa umagang ito. At ganoon din po, as kong batiin ang mga kapatid natin, mga inumahal natin, mga viewers here and abroad, mga inumahal, magandang umaga na po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga Bible. Dito po sa aklat ng Revelation chapter 14, verse 13, mga kapatid. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga inumahal, mangag-aliwan ang bawat isa, mangagpalakasan ang bawat isa, mga minamahal, at sa lahat ng mga nagdadalamhati, mga kapatid, makidalamhati tayo. Sa lahat ng mga nagagalak, makigalak tayo. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang mga Panginoon, mga kapatid ko. Revelation chapter 14, verse 13, sabi ng Bible, "And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labor, and their works do follow them." Amen. Tagalog po, mahal. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 13. "At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila." Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal. Praise the Lord. Lahat po ng inaantok, magsabing Amen. Hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos, mga minamahal. The blessed state of the righteous dead. Ayun, mahal, yan ang ating pag-aaralan. Ang pinagpalang kalagayan ng mga matuwid na namamatay, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon." Oo, sinasabi ng Espiritu Santo upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila, mga kapatid. Makita natin dito, mga minamahal ko, anong kalagayan po ng mga saints of God, ano man po mga minamahal ang magiging kalagayan ng mga sinners. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ang si Apostle John, mga kapatid, ang sumulat nito. At narinig po ni Apostle John
mga minamahal, sa pagkakataong ito mga kapatid, sa talatang ito ay mga words of comfort, o mahal, na nagmumula po sa ating nagmamahal na Diyos, mga kapatid, amen. At kapag nalaman po natin, mga kapatid ko, ito pong katotohanan ito, hindi ka matatakot. Mga mahal, ano man ang mangyari, mga kapatid, handa ka, hindi ka matatakot. Pagkat kinakailangan po nating pag-aralan, mga minamahal ko, ang mga topic na ganito, mga kapatid, sapagkat sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die. And after this, the judgment. Mga minamahal. Hindi natin alam, mga kapatid, kung tayo po ay buhay pa bukas. Amen ba? Hindi natin alam, mga minamahal, kung matutupad pa yung mga pangarap natin sa buhay, mga kapatid, or hindi na. Sapagkat dalawa po ang ating hinihintay. Dalawa po yung ating inaasam-asam, mga mahal, ang mangyari. Yung rapture, mga mahal, at yung tayo po'y kukunin ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, idadaan sa libingan. Amen po. Mga minamahal, sabi ng Bible, mga kapatid, blessed are the dead who die in the Lord from now on, that they may rest from their labor, and their works follow them, mga kapatid. Mapalad ang mga nangamatay, mga minamahal, mula ngayon, sabi rito, mga kapatid ko, sapagkat sila'y pinagpahinga ng dakilang Diyos sa kanilang mga gawa. Mga minamahal. At ang kanilang mga gawa, mga kapatid, ay sumusunod sa kanila. So, ano pa sinasabi ng Bible, mga minamahal, tungkol sa kalagayan po ng mga matuwid na namatay, mga kapatid? The righteous dead as sleep in this Jesus. Mga minamahal. Sila po ay mga natutulog lamang, mga kapatid. Yung mga nangamatay sa paglilingkod sa dakilang Diyos, ay tulog lamang daw yon, sabi ng Bible. Tingnan nyo. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 and 14, sabi ng Bible, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 and 14, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Napakaganda po. Sa aklat ng unang taga-Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 14, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag nga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsisinampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang mga tulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen. Hindi po binanggit dito, mga minamahal, na namatay. Ang binabanggit dito, mga kapatid, ginamit na word dito ay natutulog. Mga minamahal. Hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Yun po yung tinutukoy, mga naunang namatay, mga kapatid. Hallelujah. Upang kayo huwag malumbay na gaya ng iba na walang pag-asa, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, napakapalad po natin, mga minamahal, sapagkat tayo po ang, sabi nga ng wikang English, we are blessed among blessed. Tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga mahal. Hallelujah. At sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Verse 10, who died for us. Namatay siya ng dahil sa atin. That whether we wake or sleep, ginamit na naman dito yung sleep, we should live together with Him. Verse 11, wherefore, comfort yourselves together and edify one another. Magpatibayan daw tayo, mga minamahal. Patibayin natin ang bawat isa, even as also you do. Sabi rito, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog. Ito po sa unang aklat ng mga taga-Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 9 hanggang 11. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa Yes, Lord.
sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo Amen. na namatay dahil sa atin Thank upang you, tayo Jesus. sa gising o sa tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Dahil dito, kayo'y mga aralan at mga tibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Amen. Kayo'y magpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa, mga kapatid. Amen. Kung tayo man ay datnan, sabi rito mga minamahal ko, na yung gising o yung tulog man. Ibig sabihin, buhay man o namatay man, mga minamahal, tayo datnan, mga kapatid. Sabi rito, mga minamahal, makakasama niya tayo. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya pagpikit, mga minamahal, ng mga mata ng matuwid, mga kapatid, sa lupang ito, siyang pagdilat niya sa kanyang destinasyon. Ang matuwid, mga minamahal, ang destinasyon natin, mga kapatid, paraiso ng dakilang Diyos. The paradise of God. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Naalala niyo, mga kapatid ko, Luke chapter 23, verse 42 and 43. Mga minamahal, yung makasalanan, mga kapatid, na nasa right side ng dakilang Diyos nung siya'y nakapako sa krus. Mga minamahal, ano sabi ng taong ito na makasalanan? Dakilang Diyos, Jesus, sabi niya, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong paraiso. Lord, remember me when you are in paradise. Anong sagot ng dakilang Diyos, mga minamahal? 42, the sinner said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. 43, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Amen. May paraiso, pagmahal. Tingnan natin sa Tagalog po, beloved. Luke chapter 23, verse 42 and 43. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, versikulo 42 hanggang 43. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal, ang sabi lang ng taong ito, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Hindi natin nabasa, mga kapatid, na humingi siya ng tawad. Ang nakita lang ng ating napakabait na Diyos, yung kanyang humility, yung kanyang pagpapakumbaba, yung mag-admit niya, mga minamahal, na siya'y makasalanan. Amen. Hallelujah. Alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong paraiso. Sabi ng mahal na Panginoon, napakabait niya, mga minamahal. Hallelujah. Today shalt thou be with me in paradise. Amen. Sabi ng ibang fellowship, mga minamahal, hindi na kailangan mabautismuhan sapagat yung taong yun ay hindi na madabautismuhan sa tubig. Mga minamahal, ang kausap niya ron yung life giver. Yung kausap niya ron, mga minamahal, yung may-ari ng buhay niya. Amen ba? Pag sinabi ng life giver, mga minamahal, ngayon din, akit ka sa langit, akit ka kahit di ka nabautismuhan. Pero wala na siya, mga minamahal. Amen. Ang iniwan ng dakilang Diyos, yung kanyang kautusan, mga minamahal. Go ye into all the world and preach the gospel. Amen? Baptizing them in the name of Jesus, mga minamahal, for the remission of your sins, sabi ng Acts chapter 2, verse 38. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, yan ang utos ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ngayon, mga minamahal ko, alam nyo ba yung paradise ng dakilang Diyos, mga kapatid, saan natin makikita yon? Mga minamahal, doon po yun makikita sa third heaven. Tingnan nyo, 2 Corinthians chapter 12, verse 1 hanggang 4, mga kapatid. It is not expedient for me, doubtless, to glory, sabi rito. I will come to visions and revelations of the Lord, sabi rito. Mga mahal. Tingnan nyo, Tagalog po. Ito po sa aklat ng ikalawang taga-Korinto, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 4. Kinakailangan ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi nararapat, ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, ewan ko, o maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. At nakikilala ko ang taong iyan
maging sa katawan o sa labas ng katawan. Ewan ko, Diyos ang nakakaalam, na kung paanong siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid, sundan niyo po ako sa ating pag-aaral. Napaka-humble ni St. Paul, mga kapatid ko. Alam niyo ba, mga kapatid, kung sino yung kinukwento niya rito? Siya yun. Mga minamahal. It is not expedient for me, doubtless, to glory, sabi niya. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man, sabi niya rito, in Christ above 14 years ago, whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Hindi ko kilala yung taong yun, sabi niya. Pero siya yun. Nakikinig po ba kayo? Such an one caught up to the third heaven. Ikatlong langit. I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell, God knoweth. How that he was caught up into paradise, sabi niya rito, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter. Mga minamahal, nung nandun siya sa third heaven, mga kapatid ko, sabi niya ron, inagaw, mga minamahal, ang taong ito sa paraiso. Dinala sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang hindi masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kaya ang heaven, ang paradise ng dakilang Diyos, hindi pa sumagi sa isip ng tao para ilarawan, para i-drawing, mga mahal, para ipaliwanag. Wala pong makapagpaliwanag, mga mahal na tao dito sa lupa, kung gaano kaganda ang paraiso ng dakilang Diyos. Amen po ba? At ang nasa third heaven ay yun ang paradise ng dakilang Diyos na punong-puno ng kanyang presensya. Lahat magsabing praise the Lord. So ngayon mga mahal ang tanong, sino-sino yung mga papasok sa paradise ng dakilang Diyos? Na mga minamahal, pinaliwanag ni St. Paul. Sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 6 and 7. Mga minamahal, basahin natin. 2 Timothy chapter 6, verse 4 and 7. Si St. Paul din po ang nagsasalita rito, mga minamahal. Sa aklat ng kalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7, sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakikipagbaka ako ng mabuting pagkikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Sino yung papasok sa paradise ng dakilang Diyos, mga kapatid? Yung umaasa silang mga minamahal na sa pagpanaw nila dito sa lupa, mga kapatid ko, yun ang kanilang destinasyon. Meaning, sa paglilingkod dito sa lupa, mga minamahal, walang pinakamahalaga sa iyo, kundi yung mga pangako ng dakilang Diyos, mga minamahal. Wala nang iba. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida, nabubuhay ka na lang para gawin ang kalooban ng Diyos, mga mahal. Wala nang iba. Amen? Nabubuhay na lang tayo, mga mahal, for the glory of God, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya nga sabi niya rito, mga mahal, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang takbo. Natapos ko na ang aking takbo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, madali po magsimula. Ang mahirap, mga kapatid, matatapos mo ba? Amen ba? Mga minamahal. Kaya habang tayo po ay naglalakbay pa, habang tayo po, mga kapatid ko, yun ang dito pa, mga kapatid ko, magsikap na po ang bawat isa. Mga minamahal. Amen? Dahil ang problema, mga kapatid, paano natin tatapusin yung ating pong paglalakbay na ito? Kaya yung mga nasa pilingan ng dakilang Diyos na ating mga loved ones, mga minamahal, kung silang tatanungin natin, mga kapatid, ayaw na nilang babalik dito sa lupa. Bakit? Nagtagumpay na sila eh. Amen ba? Kaya sabi rito si St. Paul, nakipagbaka ako ng bubuting pakikipagbaka. Sapagat ako'y iniaalay na, sabi niya rito, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. So hindi pa man po nakakaalis si St. Paul sa lupa. Alam na niya. At nabivisualize niya, mga mahal, yung paraiso naghihintay sa kanyang patutunguhan. Nakikinig po ba kayo? Hallelujah.
Ano pa mga minamahal ko katangian mga kapatid ko na papasok sa paradise ng dakilang Diyos mga kapatid? Yung hindi nila ikinakahiya yung kaligtasan kanilang natanggap. Hindi nila ikinakahiya mga minamahal yung ebanghelyo. Sabi rin po ni St. Paul yan mga minamahal. Sabi niya rito, sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya, mga minamahal. Unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Romans 1:16 po yan, mga kapatid. Kaya nga sabi po niya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Pakinabang ang mamatay kay Kristo. Amen ba? Amen po ba? Kaya mga papasok sa paradise ng dakilang Diyos, mga mahal, yung hindi marunong sumuko sa paglilingkod. Amen? Mga minamahal, yung hindi marunong sumuko sa paglilingkod, yung bumabangon at pilit na lumalaban, mga minamahal, sa buhay. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Kung ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa kanyang pagpasan sa krus na napakabigat, mga kapatid. Pasan-pasan niya yon, mga minamahal. Hindi niya nadala sa Golgotha yung krus na mabigat na yon nang hindi siya nadadapa. Marami rin pong pagdapa ang nangyari sa ating pinakamamahal na Panginoon nung pasan niya yung krus na mabigat. Gising pa ba kayo? Mga minamahal? Ganon din sa ating mga buhay. Sa ating paglilingkod, mga minamahal, ilang beses na ba tayong nadapa? Ilang beses na ba tayong nagkamali sa buhay? Pero ang importante, yung tumatayo ka, lumalaban ka, mga minamahal, nagpapatuloy ka. Amen! Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Yung kahit anong pagdaanan ng Kristiyano, mga minamahal, na hindi man lang sumagi sa isip natin, mga kapatid ko, na ayoko nang maglingkod. Gi-give up na ako. Ayoko na. Susuko na ako. Mga minamahal. Hindi papasok sa isip niya yun, mga kapatid. Romans chapter 8, kay St. Paul pa rin po tayo. Romans chapter 8, verse 31 hanggang 39. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Amen. Mga mahal, Tagalogin na po natin. Romans chapter 8, verse 31 hanggang 39. Ito po sa kata mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 39. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Hallelujah. Siya na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, Amen. na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Yes, Lord. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabigatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay, Yes, Lord. sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga bagay na kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alingmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Palakpakan nating malakas ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong laban sa atin kung ang Diyos ay kakampi natin? Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ako'y naniniwalang lubos, sabi ni St. Paul, kahit kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, mga minamahal, ihiwalay tayo sa pag-ibig ng dakilang Diyos. Kahit mga pamunuan, kahit mga bagay na kasalukuyan, kahit mga bagay na darating, kahit mga kapangyarihan, mga minamahal, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang,
hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Gandang mga talata, mga minamahal ko. Sabi dito mga kapatid, ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan. Tingnan niyo to, mga minamahal. Kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating. Ano ba yan? Past, present, future. Amen. Sabi niya rito, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, ibig sabihin, mga minamahal, may paparating kang pagsubok. May paparating kang mga minamahal kung madadapa ka. Magkakamali ka, mga minamahal. Sabi rito, hindi yan makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Napakaliwanag ng salita ng Diyos. Amen. Kahit kapangyarihan, kahit alimang ibang dilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya kung alam po ninyo, mga minamahal, kung gaano kayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Kung alam po natin kung gaano nagmamalasakit, nagmamahal ang dakilang Diyos sa atin, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot. Ano sabi ng Psalms chapter 23 verse 4? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Amen. Thy rod and thy staff, they comfort me. Hallelujah. Tingnan natin sa Tagalog. Psalms 23 verse 4. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 23, versikulo 4, Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kahit kamatayan man, hindi ka matatakot, sabi ng talatang ito. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For in death, sabi ng beloved pastor, for in death there is victory. Amen. Hallelujah. Ano ba ang topic natin, mga mahal? The blessed state of the righteous. Amen. Amen. The blessed state of the righteous dead, mga kapatid ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Kaya mga mahal ang kamatayan po, mga kapatid, kapahingahan po yan. Kapag ka ikay saints of God, mga mahal, nakakilala sa dakilang Diyos, naglilingkod, at binawi ng dakilang Diyos ang buhay natin, kapahingahan yan. Rest yan. Hindi ka napahamak yan. Kaya pag meron kaming pinupuntahan mga patay, mga minamahal, kami po ay sa gawa ng gawain, mga kapatid, sa mga patay, sabi ko sa mga namatayan, ang inyo pong loved ones na nakahiga ngayon sa kabaong ay hindi po siya kawawa. Hindi po siya kawawa. Pag siya'y namatay, may mahal na may Kristo sa puso at naglilingkod sa mahal na Panginoon, na mainit na naglilingkod, may mahal, siya po yung pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. May mahal, pinagpala siya naman. Pinagpahinga siya, may mahal, kapahingahan at kapakinabangan ang kamatayan ng isang matuwid. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, ang mga ito po'y tataglayin, mga kapatid, itong kapahingahan at kapakinabangan sa kamatayan. Tataglayin po ito, mga minamahal ko, ng tao kung makikilala mo ang mahal na Panginoon. Kung maglilingkod tayo sa dakilang Diyos. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1, verse 12 hanggang 13, mga mahal. I am not ashamed, sabi ni St. Paul, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Amen? Tingnan niyo mo yung mga sa Tagalog. Ito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 13. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan, Amen. at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kaniya hanggang sa araw na iyon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang
manggagaling na naririnig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hindi ako nahihiya, sabi ni St. Paul, sapagkat nakikilala ko yaong aking pinaglilingkuran. Nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yon. Hallelujah. Sa 13, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang nanggaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ito po ay patungkol naman, mga minamahal, sa mga turo ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Manatili tayo, mga minamahal, sa kanilang turo. Lahat magsabing amen. Ingatan daw natin yung mga salitang uliran, mga minamahal, na narinig natin, mga kapatid ko, sa lingkod ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nagsilang sa atin sa Ebanghelyo, mga minamahal. Dahil sa kanilang pangangaral, mga kapatid, tayo sumampalataya, pinatawad sa kasalanan, nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ngayon, pinagpala ang buhay, mga minamahal. Dati hikahos ang buhay, dati puno ng karamdaman, mga minamahal, masamang pag-uugali. Amen. Dati ang gulo ng pamilya, mga minamahal, ngayon, napakaligaya na ng ating paglilingkod. Amen. Huwag daw nating kalimutan yon, mga minamahal. Huwag nating kalimutan yung mga narinig nating mga pangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Kaya sa paraiso ng dakilang Diyos, naroon po, mga minamahal, yung isang punong kahoy na nagbubunga po yan ng 12 bunga. Iba-ibang bunga yan. 12, iba-ibang bunga, mga kapatid. Tingnan niyo po ang Revelation chapter 22, verse 2, mga kapatid. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, sabi rito, and yielded her fruit every month. Tignan nyo. And the leaves of the tree were for the healing of the nation. Mga kapatid, may herbal pala dun sa langit eh. Mahal. Tignan nyo, mga kapatid ko. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 2, sa gitna ng lansangang yaon, at sa dako rito, ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang bunga, na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng mga punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Lahat po ng gising magsabing, praise the Lord. Amen, hallelujah. Mga minamahal, ito naman, mga kapatid, malapit na tayong magtapos. Ano naman ang kahihinatnan ng mga wicked? Ano naman po, mga minamahal, ang kahihinatnan ng mga makasalanan na ayaw pong magsisi sa kanilang kasalanan? Ezekiel chapter 18, verse 4, sabi ng Bible, behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Tingnan niyo sa Tagalog. Ezekiel chapter 18, verse 4. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, versikulo 4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Tuloy Amen. natin, beloved, sa verse 30. Tuloy pong basa sa versikulo 13. 30. Kaya't hahatulan ko kayo, o sambayanan ni Israel. Bawat isa'y ayon sa kaniyang mga lakad, sabi ng Panginoong Diyos, kayo'y magbalik loob at magsihiwalay kayo sa lahat ninyong pagsalansang. Sa gayoy, ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Amen. Pwede natin palakpakan ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Amen. Ezekiel 18:14, ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. Ang kaluluwa na nagkakasala, mahal, ay mamamatay. Kung nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Amen? Sabi mga mahal ng 30, sabi ng mahal na Panginoon, kayo'y mangagbalik loob at magsihiwalay kayo sa lahat ninyong pagsalangsang. Sa gayoy ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Tingnan niyo po.
Amen? Ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay laging nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Salamat sa dakilang Diyos, mga minamahal, dahil siya po ang gumawa ng paraan, mga kapatid, para mabigyan po tayo ng chance na mapatawad tayo sa ating kasalanan. Makalaya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. 1 John chapter 2 verse 1, sabi ng Bible, kung sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Amen ba? Hallelujah. Sa bagay na ito, mga mahal, nahayag daw, mga kapatid ko, ang ating mahal na Panginoon bilang tao, bilang laman. Siya ay nagkatawang tao, sabi rito, para iwasak ang gawa ng dyablo sa ating mga buhay. Praise the Lord. Kaya kung hindi natin iiwanan, kaya kung hindi iiwanan ng tao, mga mahal, hindi niya tatalikuran, mga kapatid, ng kasalanan, habang siya nabubuhay, mga minamahal sa lupang ito. Sabi ng Bible, mga kapatid, ang masamang tao po ay mamamatay at ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa impyerno. At ang mga nasa impyerno, mga minamahal ko, nandun sila, mga kapatid, forever and ever. Number 1 na kanilang taglay doon, eternal separation from God. Mga minamahal ko, walang hanggang paghiwalay sa ating dakilang Diyos. Eternal suffering from His wrath, mga kapatid. Walang hanggang paghihirap sa harap po ng nagngangalit na Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya lahat po ng makasalanan, mararanasan po nila, mga kapatid ko, ang bagay nito. Yung second death. At ang magiging kalagayan nila sa harap ng dakilang Diyos, yung eternal separation. Lagi ko po itong ipinapangaral, mga minamahal. Eternal separation, mga kapatid ko. Hallelujah. Walang hanggang paghiwalay sa ating dakilang Diyos na buhay. Pero sa mga pinatawad ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, eternal life in heaven. Amen. Ang naghihintay sa atin. Praise the Lord. Eternal life in heaven, hindi lang mabubuhay ka ng mga mahal ng walang hanggan. Hindi ka lang mabubuhay ng walang hanggan, mga mahal. Yung eternal life, hindi lamang po yun, mga kapatid ko. You live in a state of a blessedness forever. Ang ganda po. Amen po ba? Yung ba pinagpalang kalagayan mo, magpakailan pa man, mga mahal, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Meron tayong kapatiran, mga kapatid. Meron tayong kapatiran, mga mahal, young people, youth choir yata yun. Kung ako nagkakamali. Sa mga awit. Mga mahal, dinala siya ng dakilang Diyos natin sa paradise. Mga kapatid ko. At siya po'y dinala ng anghel, mga mahal, doon sa paradise, sa langit, mga kapatid. Pagdating puro sa langit, mga mahal, nagliliwanag po ng pagpasok nila doon. At nakita nila, mga kapatid, mayroong pinakamalaking mansyon, mga mahal, 2. Napakalaking mansyon, mga mahal, 2. At nung makita niya, mga kapatid ko, pangalan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. At yung isa po naman natin beloved Assistant Pastor Lindsay Almeda. Sila po ang pinakamalaking mansyon. Mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. At mga mahal, ginto ang linalakaran nila, mga mahal. At nakita niya, mga kapatid ko, yung nabasa natin kanina, yung puno na nagbubunga ng 12 klase. Mga kapatid. Pumitas daw siya ng isa. At sa pagpitas niya ng isa, mga mahal, ang bigat daw ng isang bunga, mga kapatid. Na ang bigat ng bunga, mga mahal, siguro 1 kilo, mga kapatid ko. Mga mahal, pagkapitas daw niyang ganon, mga kapatid, agad-agad napalitan yung bunga. Mga mahal, grabing patotoo, mga kapatid ko, hallelujah. At nakita niya, mga mahal, separate po tayo. Lahat ng mga taga-Jesus Miracle Crusade, mga mahal, meron tayong separate, mga kapatid, na lugar. At nakita niya daw po, mga mahal, ang ating beloved Honorable Pastor, napakabata niya, mga kapatid, sa langit. Hallelujah. Nakita niyo, mga mahal, hindi na katulad dito sa lupa, mga kapatid ko. Napakakumpleto na ron. Batang-bata, mga mahal, ang mga nandun sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. At nakita niya yung mga pangalan natin doon, mga kapatid ko. Yung mga pangalan na, meron siya nakitang pangalan doon, mga mahal, napakaliwanag ng pangalan. Meron naman, mga mahal, nakita niyang pangalan, medyo malabo yung pangalan. Meron din siyang nakitang pangalan, mga mahal, nabubura na yung pangalan, mga kapatid. Nagtanong, mga mahal, sa anghel, bakit ganon?
Yun daw, mga minamahal, malinaw na pangalan. Yun yung mga on fire with God. Yun yung mga talagang puspusin, mga minamahal. Talagang mainit na mainit sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid. Medyo malabo-labo ng konti, mga minamahal. Yun yung mga nanlalamig. Yung malabo, mga minamahal, yung malabo talaga halos hindi mabasa ang pangalan. Mga minamahal, yun daw yung malapit ng mag-backslide. Amen? Nasaan yung pangalan natin doon? Malinaw ba? Malinaw konti o malabo? Amen ba? Lord, sana po malinaw yung sa akin. Amen? Say praise the Lord, my mahal. Hallelujah. Pinagpala tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Eh sabi po ng anghel, bumalik ka sa lupa. May gagampanan ka pa sa lupa. Amen? Mga minamahal. Kaya mga kapatid, yung mga nanlalamig na lulupaypay, balik na natin yung init natin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, bago mabura yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen ba? Piliin natin yung tayo po'y makapiling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi po biro ang impyerno. Sa impyerno, mga minamahal, pawang apoy ang kinalalagyan po ng mga taong napupunta ron. Mga minamahal, ang masaganang buhay po, mga kapatid ko, dito sa lupa, hindi yung sasagana ka lang, mga minamahal, kapag degree holder ka. Hindi yung sasagana lang ang buhay mo, mga minamahal, kapag napakaganda ng trabaho mo, ang laki ng sweldo mo, mga minamahal, kung may bahay ka, may lupa ka, may pera ka dito, napakaganda na ng buhay mo. Hindi po yun, mga minamahal ko. Ang akala nila, mga kapatid, yun na po yung masaganang buhay. Hindi po. Ang tanong ko, mga minamahal, aanhin mo yung karangyaan, aanhin mo yung masaganang buhay sa lupa lamang na ito kung alipin ka ng kasalanan. Amen ba? Gising pa ba kayo? Sabi ng Mark chapter 8 verse 36, mga minamahal, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Kaya ang pinakamiserableng buhay ay yung hindi mo pinaglingkuran ang dakilang Diyos. Yan ang miserableng buhay. Hindi po pinag-uusapan dito, mga mahal, yung financial. Mga kapatid ko, yung pera, yung financial, material, mga mahal, junk lang sa Diyos yan. Wala tayong maipapasok sa langit ni kusing. Amen? Iiwanan natin lahat yan, mga minamahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, i-search niyo po, mga kapatid ko, sa Venezuela, bansang Venezuela. Tinatapon na lang, mga minamahal, yung mga pera sa kalsada, mga kapatid. Wala nang kwenta, wala nang halaga yung pera sa kanila. Ganun ang mangyayari, darating ang panahon, mga minamahal. Pagtataka na ng 666, mga kapatid ko, cashless society na lahat. Actually, meron na po ngayon. Cashless society, mga minamahal. May mga toll gate na nga ngayon, mga kapatid ko, wala na pong card, wala nang cash, mga kapatid. Amen? Sa ibang bansa, mga mahal, ganun din, mga kapatid ko. Kaya, mga mahal, darating ang panahon, lahat ng buong daigdig, mga mahal, magiging cashless society. Tatak na lang ng 666, mga mahal, ang bayad mo sa kanila. Lahat magsabing amen, mga kapatid. Kaya, mga mahal, yung pinakamisierableng buhay ng tao ngayon sa lupang ito, yung hindi mo na paglingkuran ang dakilang Diyos na buhay. Ang buhay po kasi natin, mga mahal, parang damo lang, parang bulaklak, sa umaga, sariwa, sa hapon, lantana, mga kapatid ko. Ganyan ang buhay natin. 2 Samuel chapter 14, verse 14, ang buhay ay katulad lang daw ng tubig na nabuhos sa lupa. Ang tubig na nabuhos sa lupa, mga mahal, hindi mo na kayang ibalik sa lalagyan. Ganun lang daw ang buhay ng tao, mga kapatid ko. So, life is short. Amen. Life is short, mga mahal. So, what do I want to see happen in my life before I die? Yan ang tanong natin sa bawat sarili natin, mga mahal. Anong gusto nating mangyari? Anong gusto natin, mga minamahal, matupad mangyari sa buhay natin habang nabubuhay tayo sa mundo? Para sa ating mga mananampalataya, mga minamahal, kung hindi ka sinner, kung hindi ka makasalanan, mga minamahal, pinatawad ka na ng mahal na Panginoon, nabautismon sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, etong i-desire natin sa puso natin. Yung sumagana tayo sa paglilingkod sa Diyos. Magsabing amen. Yung sumagana tayo sa spiritual, mga mahal, mula sa ating dakilang Diyos. Yung sumasagana tayo sa pananampalataya sa mahal na Panginoon.
Yung sumasagana tayo sa mainit na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Matapat na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa pagpapangako ng dakilang Diyos, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Sabi ng John chapter 10 verse 10. Naparito ako para bigyan sila ng masaganang buhay. Lahat magsabing amen. Magkaroon sila ng masaganang buhay, mga minamahal. So hindi tayo para sa hell. Hindi tayo para sa impyerno, mga minamahal. Hell was never prepared for man. Mga minamahal, sabi ng Bible, God made it for the devil and his fallen angels, mga kapatid ko. Hindi nilikha ng dakilang Diyos ang impyerno para sa tao, mga kapatid. Ito po'y nilikha lamang ng dakilang Diyos para kay Satan. Kaya dakilang Diyos ang gumawa ng paraan para matigil na po yung pagpunta ng tao sa impyerno. Death on the cross is God's only way para mahinto po yung pagpunta ng tao sa impyerno. Amen ba? Tapos nang ginawa ng dakilang Diyos yan. Tapos niya nang ginawa niya, mga mahal. Binigay niya na yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya ang gagawin na lamang natin ngayon, mga kapatid, ipangaral natin ang Ebanghelyo. Amen? Ipangaral natin ang Ebanghelyo, mga minamahal. Ito pong dahilan kung bakit ipinapangaral po ng ating beloved honorable pastor ang gospel na may pagtangis, pag-iyak, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya dapat huwag na nating hayaan na mawala pa sa atin, may mahal ang ating kaligtasan. Ipagtrabaho natin yung ating mga kaligtasan. Huwag na po tayong maghatulan, mga minamahal, magkakapatid sa mahal na Panginoon. Huwag na po tayong maghanapan ng mali, mga minamahal, sa ating kapwa mananampalataya. Alisin natin, mga kapatid ko, yung ating mga pakinig, mga siraan-siraan, mga minamahal, wala na po yun. Amen ba? Panahon na po ngayon, mga minamahal, para i-revive natin yung ating spiritual, mga kapatid. Lalo't malalapit ang ating krusada, mga minamahal. Ang impyerno po ang dahilan kung bakit dinadala natin ang ebanghelyo sa mga sinners. Nakikinig mo ba? So para mapigilan po ang pagpunta ng tao sa impyerno, ipangaral natin ang Word of God, mga mahal, sa pamamagitan ng ating upcoming crusade, mga kapatid. Magkaisa po tayong lahat. Amen? Praise the Lord. Akayin nating mahal lahat ng mga tao manumbalik, magsisi sa kasalanan. May mahalabang ang dakilang Diyos ay nagpapatawad sa kasalanan. Amen? Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Gusto kong awitan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Habang ating inaawitan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, papurihan natin siya, mga kapatid ko. Ibigyan natin ang ating puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Langit na tahanan, mga minamahal, yan ang naghihintay sa atin, mga kapatid. Buhay man o patay, mahal. Buhay man o natutulog kay Kristo, mga kapatid ko. Langit ang ating patutunguhan, mga mahal. Sama-sama tayo, mga kapatid ko, sa buhay na wala hanggan. Patuloy tayong panghawakan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise God. Tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi nasisira, mananatili kailanman. Wala na karamdaman. Jesus, hallelujah. Oh, kapighatian, ang kagalakan, kapayapaan ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanya inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Hallelujah, hallelujah. Mga luha Kanyang papahin.
kahit sino ka man. Yes, O Lord God, Jesus. Gabi't araw ay lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Di nasasabi, gulo ng pinangangambahan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang lansana'y ginto. Yes, God, hallelujah. Tubig ay parang kristal, mansyon ng tahanan, puno nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanya inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luhay Kanya papahid kahit sino ka man. Langit at lahat, hallelujah, 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 sa akin ay Kanya inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Jesus, hallelujah. Mga luhay Kanya papahid kahit sino ka man. Gabi't araw ay lumipas, patuloy nating papurihan ang dakilang Diyos. Salamat o Diyos, mahal na Panginoon. Gulo ng pinangangambahan. Ang lansa'y ginto, tubig ay parang kristal. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Siyong nagtahanan, puno nagbibigay ng buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanya inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luhay Kanya papahid kahit sino ka man. Minsan pa mahal, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanya inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Glory, hallelujah, 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 hallelujah.
ang Panginoon. Makikita namin ng mukha. Amen. Glory, hallelujah. Maluhay kanyang kapahiran. Maluhay kanyang kapahiran. Glory, amen. Kapahiran. Kahit sino ka man. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palapakan ng ating pinamahal na Kristo. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Pinoon. Patuloy po tayo, ini-encourage ng ating dakilang Diyos na patuloy po tayo maglilingkod sa ating pinakamahal na Kristo. Amen. Praise the Lord. Napakaganda. Hallelujah. Sabi kanina, past, present, and future. Hallelujah. Ito po'y hawak ng ating pinakamahal na Kristo. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pinakamahal Pinoon, maliban na lamang sa kasalanan. So ang kasalanan ay dapat ingyan ng tawad at ito po'y talikuran, bumalik tayo sa paglilingkod sa ating pinamahal na Kristo. Kaya be wise Christian, hallelujah. Panghawakan po natin ang pangako ng ating pinakamahal Pinoon. Hinirang pinili po tayo ng ating dakilang Diyos, hindi upang mapahamak, bagkus makamtan ang kaligtasan sa pamagitan ng ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y magsusumamo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y nagkukulang, tayo po'y nagkakasala, tayo po'y nagkakamali. Sabi ng Ezekiel, hallelujah, ang tao makasalanan ay maamatay, ang kaluluwang makasalanan ay maamatay. At ang utos po roon, repent and turn, hallelujah, at iwanan ang kasalanan. Ibig sabihin, mayroong repent, hindi pwede sabihin turn lang. Mayroong pagsisisi at magbalik loob sa ating pinakamahal na Kristo. At ano ang sabi po doon, upang hindi po tayo mapahamak dahil doon sa kasalanan na ating ginawa. Hallelujah. Kaya tayo po yung magsisi. Ang Diyos ay mahabagin. Hallelujah. Tayo po'y tinuturuan ng ating pinakamahal pa yun kung paano po tayo lumakad upang makamtan ang kaligtasan na hinanda sa atin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Pinoon. Tayo po'y manalangin. Opo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na puno-puno ng pag-ibig, aming pinamahal Piso Kristo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa ibang salita. Maraming salamat, hallelujah, sa mga katuruan, mahal na Pinoon. Maraming salamat sa tunay na pastor, iparalob sa amin, upang aming maunawaan ang banal na kalooban. Dakilang Diyos, narito po kami, upo, nagkakukulang, nagkakasal at nagkakamali. Humingi po kami ng habag, patawarin niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Mahal na Panginoon, patawad po. Patawad, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami, hallelujah, ipagumuhi ang kabuhay kasalanan. Tulungan niyo po kami mapaglabanan ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mahal Panginoon. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, for without thee we are nothing, O God. Kailangan ka namin, mahal Panginoon. Patawad po. Ito po ay imong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating sawatain ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, problema, kahirapan. Hallelujah. Ang bilang point of contact, isang kamay sa ating ulo, problema. Isang kamay karamdaman, isang kamay sa parte ng karamdaman. Tayo po yung sumamo sa ating pinakamahal na Pinoon. Opo, aming pinakamahal na Pinoon. Narito po kami, dakilang Diyos, sa iyong mga pangilangan sa iyo. Iyon natin yung pagpalang kamay sa mga naunang panalangin ng Emperor Pastor. Wildy sa Dalmida sa mga parang pangalan ni Jesus, una-una aming pinapalayas. Lahat ng uri na gawa ng kaaway, kahinaan, mayroong pa anak ng Diyos, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, carnality, pride, vainglory, cast out in Jesus' name. Sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng uri ng karamdaman, cast out right now. Be healed in the mighty name of Jesus. Be blessed and be healed in Jesus' name. Problema, kahirapan, cast out in Jesus' name. Kinaang gusto mayroong pa ang anak ng Diyos, cast out in Jesus' name. Demons, cast out from us sa pangalan ni Jesus. All vices be gone, all problems solved right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Pinoon. At tayo po'y sumigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly language na kung saan hallelujah, takot ang demonyo. Ayun nga, hallelujah, tatalsik, tatakbo ng milya-milya. Ating pong itong isagawa. Sumigaw po tayo ng hallelujah. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal Pinoon.
Maraming salamat sa ating pinamahal na Kristo. God bless you po.